Noong 1995, sa probinsya ng Iloilo, merong isang 15 years old na babae na may epilepsy ang sumama sa kanyang ate para sa JS prom. Habang nag-i-enjoy ang ate niya sa bulwagan, siya naman ay pumunta sa madilim na bahagi ng school. Pero ang hindi niya alam, may 3 lalaki pala doon na ginawa siya na masama at hindi pa nakontento at siya ay itinapon pa sa balon. Ang masakla pa dito, ang 3 lalaking ito ay mga teacher na lalaki pa ng school nila. Paano ito nangyari? Paano nila ginawa ang krimen? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. January 1995 sa Iloilo. Kaarawan ng dalagang si Valerie. Masayang kinausap at pinasalamatan ni Valerie ang mga bisitang dumating sa kanyang kaarawan. Natuwa rin ang dalaga nang makita niya ang maraming regalo na sa lamesa. Ang mga bisita ni Valerie ay halos mga estudyante, mga kaklase niya sa kanilang paaralan. Dumating rin ang ninong ni Valerie. Masaya itong nilapitan ng dalaga at siya ay nagmano pa. Pinuri ng mga bisita ang bestida ni Valerie. Natuwa naman si Valerie dahil bihira lang siya magbestida at sinuot niya ito dahil sa kanyang espesyal na araw. Kukuha po ako ng pagkain para sa inyo, sabi ni Valerie sa kanyang ninong at sa mga kasama nito. Samantala, lumapit naman ang nanay ni Valerie sa ninong ng anak. Pinuri niya ang kumpare dahil ito ay magiging principal na sa kanilang paaralan. Nako, mas gusto ko nga maging teacher lang, Mare. Walang sakit sa ulo, sagot ng ninong. Pinuri naman ng ninong ang kagandahan at katalinuhan ng mga kapatid ni Valerie. Habang kumukuha ng pagkain, lumapit ang kaibigan ni Valerie at sinabi na dumating ang kanyang crush na si Adolfo. Nakaramdam ng kilig si Valerie, pati na ang kanyang malapit na kaibigan. Ilang saglit pa, nakaramdam na matinding pagkahilo si Valerie. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Mabuti na lamang at nasalo siya ng kanyang kaibigan. Aling Nina! Si Valerie! Sigaw ng kaibigan ni Valerie. Naalerto si Aling Nina at agad na sumaklolo sa kanyang anak. Tumakbo na rin papalapit ang kanyang ninong at ang iba pang mga bisita. Nagumpisang mangisay si Valerie. Nanigas ang kanyang mga bisig, pumutla ang balat at bumula ang kanyang bibig. Meron kasi siyang epilepsy. Habang tinutulungan ni Mina ang kanyang anak, naisip niya na siya talaga ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Valerie. Noong ipinagbubuntis ni Mina si Valerie kung ano-anong gamot ang kanyang ininom dahil gusto niya itong ipalaglag. Ilang saglit pa, tumigil na rin ang pangingisay ni Valerie. Kinagabihan, napansin ni Mina na balisa at tulala si Valerie. Dito naisip ni Mina na baka namimiss ni Valerie ang kanyang ama. Naalala ni Mina ang sakit na mawala ang kanyang asawa. Sundalo ang kanyang asawa at pinaslang ito ng kanyang mga kainuman dahil lamang sa isang away. Hindi pa nahuli ang mga pumatay sa kanyang asawa. Naalala din ni Mina kung gaano kabait at mapagbigay si Valerie sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lagi na nga sila nag-aaway ng kanyang ate na si Mia dahil pinamimigay ni Valerie ang mga gamit sa bahay. Pinamigay din ni Valerie sa mga pulubi ang ipong pera ni Mina. Muntikan na magalit si Aling Mina pero hindi niya rin natiis ang kanyang anak. Sa eskwelahan, makikita si Valerie na nagsusulat sa kanyang diary. Isinulat niya sa kanyang notebook ang paghanga niya sa binatang si Adolfo. Pinadala niya rin ang sulat kay Adolfo pero isinauli ito ng binata sa kanya. Pasensya ka na, Val. Ayaw ko kasi na parang ako ang nililigawan, sabi pa ni Adolfo kay Valerie. Bigla nalungkot si Valerie. Di siya makapaniwala na tinanggihan siya ni Adolfo. Sa di kalayuan, nakita ni Valerie si Mia na binibigyan ng atensyon ng maraming binata. Makalipas ang ilang araw, nagkita si Valerie at Adolfo sa perya. Hindi maganda ang gabi ni Valerie dahil inaasar siya ng mga binata. Tinawag siyang balintuwad. Pinagtanggol ni Adolfo si Valerie sa mga binata at niyaya din niya sa rides ang dalaga. Di nagtagal, naging magkasintahan na rin si Valerie at Adolfo. Sa dalampasigan, nagkwentuhan sila ng masinsinan at nagpalitan pa ng halik. Isang gabi, nagtahi si Aling Mina ng damit para sa anak na si Mia.
Gagamitin ni Mia ang damit para sa kanyang JS prom. Nainggit naman si Val. Gusto rin niya magkadamit pero hindi pa siya makaka-attend ng JS prom. Pabirong inagaw ni Valerie ang damit ni Mia at tumakbo siya sa labas. Hinabol din siya ni Mia. Naabutan niya rin ito at nabawi ang damit. Napikon si Mia at sinabihan niya na masama si Valerie. Dito na nagtampo si Valerie at nagmukmok sa gilid. Naawa naman si Mia sa kapatid at humingi siya ng tawad at ibinigay niya ang kanyang necklace kay Valerie. Lingid sa kaalaman ng mga dalaga, may isang taong nagmamasid sa kanila sa malayo. Isang hapon, habang nagtatahi si Aling Mina ng damit, nilambing siya ni Valerie. Tinanong siya ni Valerie kung kailan siya bibilhan ni Mina ng bagong sapatos. Hindi umimik ang ina, pero ngumiti lamang ito. "Nay, may boyfriend na ako," sinabi ni Valerie nang makahanap siya ng tiyempo. "Oo, alam ko anak. Sinabi nga sa akin ng ate mo," sagot naman ng kanyang nanay. "Si ate talaga, lagi na lang ako inuunahan," sambit pa ni Valerie. Ilang sandali pa, bigla na lamang nalungkot si Valerie at sinabi niya na wala na nagmamahal sa kanya. "Hindi totoo yan anak, mahal ka naming lahat," ang sagot ng kanyang nanay. Hinawakan din niya ang kamay ng anak para pagaanin ang loob nito. "Kung mahal niyo ako, Nay, bakit niyo ako gustong palaglag nung sanggol pa lamang ako?" biglang tanong ni Val. Matagal na hindi nakasagot si Aling Mina. Parang kinurot ang kanyang puso. Inamin ni Valerie na si Mia nagsabi sa kanya na tinangkang ipalaglag si Valerie dati. "Valerie, ano ka ba naman? Matagal na yun. Ang mahalaga ay mabigyan ko kayo ng maganda kinabukasan," sagot ng kanyang nanay. Tumahimik lamang si Valerie at tumingin sa malayo. Ilang araw ang lumipas. Sa gabi ng prom, pinapanood lang ni Val ang mga estudyante na sumasayaw at nagsasaya. Nakita rin niya si Adolfo na masaya kasama mga kaibigan nito. Dahil sa pagka-bored at balisa ni Val, pumunta siya sa bakanting stage. Nakasalubong pa niya ang isa sa kanyang mga guro. Sa stage, umiikot-ikot si Val. Iniisip niya na sumasayaw din siya sa prom. Nang mahilo si Val at umupo, bigla na lamang may tumakip sa kanyang bibig. Hinablot ng taong ito si Val at dinala sa madilim na parte ng school. At dito na siya ginawa ng masama. Makalipas ang ilang oras, nag-aalalang lumapit si Mina kay Mia. Sinabi niya na hindi pa umuwi si Valerie. Sumabay pabalik si Mia sa kanyang nanay. Maging siya ay nag-aalala na rin sa pagkawala ng kanyang kapatid. Hinanap nila ito buong magdamag. Umabot na ang umaga, subalit wala pa rin si Val. Sanay si Aling Mina na kung saan sa nakikitulog si Val. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Nawawala talaga si Val at baka na paano na ito. 5 araw na nakalipas, di pa rin nahanap si Valerie. Balisa na si Aling Mina at mataas na ang alerto sa buong paaralan at bayan. Isang umaga, 2 estudyante ang napagawi sa lumang cottage sa likod ng kanilang eskwelahan. Naalerto sila sa masangsang na amoy na nanggagaling sa cottage. Agad nila itong nireport sa punong guro. Dali-daling pumunta ang punong guro at makasama nito sa cottage. Halos masuka sila sa baho ng amoy. Nang binuksan ng cottage, nakita nila ang isang lumang balon. Lalong lumakas ang amoy. Nanggagaling ang mabahong amoy sa balon. Gamit ang flashlight, nakita ng mga guro ang isang mabigat na lumulutang sa ilalim ng balon. Tumawag ng bumbero at otoridad ang mga guro. Dumagsa na rin ang mga tao. Lahat gustong malaman kung ano ang natagpuan sa balon. Maya-maya pa, dumating na rin si Aling Mina kasama ang kanyang anak na si Mia. Tinanong niya kung ano ang nangyari at nalaman niya na may natagpuan sa balon. "Aling Mina, Aling Mina!" Tumatakbo ang isang bata at kinuha ang atensyon ni Aling Mina. "Bakit, ano nangyari?" "Si Valerie po, natagpo ang patay sa balon." Halos hindi makasagot si Aling Mina. Sumikip bigla ang kanyang dibdib at nagunaw ang kanyang mundo. Nawala siya ng lakas at tuluyang hinimatay. Sumaklolo ang mga tao kay Aling Mina. Sa cottage, hindi makapaniwala si Adolfo sa kanyang nakita. Maging ang best friend ni Valerie ay napaluha na lamang. Iniahon ng bangkay ni Valerie. Magang-maga na ito at halos hindi na makilala. Ang kanyang bibig ay nakausli na parang sasabog. Maitim na ang balat nito at naagnas na. Lumapit ang mga pulis at agad na sinabuyan ang bangkay ng lye powder para makontrol ang amoy at pagkaagnas. Sa police headquarters, kinausap ng official si Aling Mina at Mia.
Tinanong ng opisyal kung gusto ba nilang malaman ang resulta ng medico legal sa pagkamatay ni Valerie. Tumango lamang si Aling Mina. Mrs. Ayon sa findings, ginawa ng masama si Valerie ng hindi lang isang tao kundi marami pa. 5 araw na siyang patay. Pagkatapos siyang galawin, inihulog siya sa balon. Ang ikinamatay niya ay asphyxiation. Ibig sabihin po, buhay pa siya nang hinulog siya sa balon. Sagot ng opisyal. Sorry po, Mrs. Gusto ko pong makita ang anak ko. Umiiyak na pakiusap ni Aling Mina. Nagdalawang isip ang opisyal pero kinuha niya ang mga autopsy pictures at pinakita sa tumatangis na nanay. Lalong napaluha si Aling Mina na makita ang sinapit ng kanyang anak. Isinigaw niya ang pangalan ni Valerie at ang puso niya ay tumatawag ng hustisya. Ilang araw ang lumipas matapos mailibing si Valerie. Determinadong pinuntahan ni Aling Mina ang mga huling lugar na pinagtambay ni Valerie. Umabot si Aling Mina sa stage at hindi kalaunan ay pumunta sa lumang cottage. Nang makapasok sa cottage si Aling Mina at nakita ang balon, dito na sumabog ang kanyang dibdib. Nagwala siya at hinagis ni Aling Mina ang mga galon at gamit sa kung saan saan. Mga walang hiya kayo! Sigaw ni Aling Mina. Naglupasay si Aling Mina sa maduming sahig. Ilang saglit pa ay nakita niya ang sirang kwintas ni Valerie. Dito siya kinutuban na parang may katotohanan ng gustong isiwalat ang langit sa kanya. Dumiretso si Aling Mina sa likod ng stage. Nakita niya ang isang bimpo na may dugo at nakaburdang initials na E. Joaquin. Nang hapong ding yun, pinapunta sa police headquarters ang ninong ni Valerie. Sa kanya ang dugo ang bimpo na may E. Joaquin initials. Kahit na inamin niya na sa kanyang bimpo, pinabulaanan naman niya ang krimen. Paring Eloy, tanong ng opisyal, ano ba talagang nangyari? Pare naman, sagot ni Eloy na ninong ni Val. Sarge, hindi ako magsasalita hanggat hindi ko nakakausap ang abogado ko. Matalim ang tingin ni Aling Mina kay Eloy. Magagawa ba talaga ng ninong ni Valerie ang krimen? Sinabi ni Eloy sa opisyal na sa kanya talaga ang towel at nasugatan siya kaya yun may dugo. Dahil walang sapat na ebidensya, pinauwi na lamang ng opisyal si Eloy. Ilang araw pang lumipas na may lumapit na witness sa police headquarters. Inumpisa niya ang pagkwento sa mga nangyari. Noong gabing namatay si Valerie, sinabi ng witness na pauwi na siya mula sa pagtitinda ng balot nang may bigla siya narinig. Nakita ng witness na may parang katawan na binubuhat sa likod ng stage. Matapos ang halos 1 oras, nakita niya lumabas ang 3 tao. Ayon sa witness, kasama si Eloy sa mga grupo. Kaya dahil sa salaysay na ito ng witness, dito na nakakuha ng warrant of arrest ang mga pulis. May sapat na silang ebidensya na magdidiin kay Eloy at sa iba pang mga sospek. Samantala habang nasa eskwelahan, may CAT ang mga estudyante na tinuturuan ni Eloy Joaquin. Ilang minuto ang lumipas, biglang nilapitan siya ng mga pulis. Pinakita ng opisyal ang warrant of arrest. Mabilis na inaresto si Joaquin. Inaresto rin ang isa sa mga guro na kasama sa grupo. Kasama siya ni Eloy sa kaarawan ni Valerie at siya rin ang nagbukas ng cottage nung araw na matagpuan ang bangkay ng dalaga. Samantala, ang isa pang gurong lalaki ay mabilis na tumakbo nang makita niya ang pagkaaresto sa kanyang mga kasamahan. Dahil halos wala ng pera si Aling Mina at mabagal ang usad ng kaso, naisip niya dumulog sa TV. Umaasa si Aling Mina na mapapabilis ang takbo ng kaso kapag nalaman ng buong bansa ang sinapit ng kanyang anak. Lumipas ang ilang linggo, naaresto na rin ang pangatlong guro. Isa rin ito sa mga guro at dumalo sa kaarawan ni Valerie. Sa araw ng paglilitis, umamin na ang isa sa mga guro. Sinabi niya sa korte na ang talaga may pakana ng krimen ay si Joaquin at Texon. Si Texon ang pinakahuling inaresto ng mga pulis, habang si Joaquin naman ang ninong ni Valerie. Ang pinupuntirya talaga namin ay si Mia, ang kapatid ni Valerie, kwento ng guro. Ayon sa kanya, nahirapan sila dahil maraming kasama si Mia noong gabing iyon. Kaya naman humanap na lang muna ng tiyempo ang grupo. Nang makita nila si Valerie sa stage, ginulat nila ang dalaga, hinablot at dito na ginawa ng masama. Ginamit ni Joaquin ang bimpo para busalan si Valerie na parang hayop. Si Texon naman ay walang awang bumayo kay Val, di alintana ang paghihirap ng kawawang dalaga.
Sinumpong pa si Valerie ng kanyang epilepsy at siya ay biglang nangisay. Dahil may busal ang kanyang bibig, di makahinga si Valerie at unti-unti siya nawala ng oxygen. Dinala ng grupo si Valerie sa lumang cottage at inihulog sa balon. Dali-dali ring kumaripas ang takbo ang mga guro. Dahil sa pag-amin niya, dinala ang grupo sa kulungan. Galit na galit ang taong bayan at gusto nila masilya elektrika ang mga demonyo. Lumapit naman si Aling Mina kay Eloy na ninong ni Valerie at dinuraan ito sa muka. Ilang buwan nang lumipas, dinalaw ni Aling Mina at Mia ang punto ni Valerie. Nagdala sila ng mga bulaklak at nagtirig ng kandila. Kahit na paano ay gumaan na ang loob ni Aling Mina dahil nakamit na ang hustisya. Ipinaalam na kay Valerie na kahit nasan man siya, marami pa rin ang nagmamahal at nakakaalala sa kanya.